everyone. So my topic is the topic we're going to tackle is about seasonal winds in the Philippines. So the Philippines experience two main types of seasonal winds, which is the southwest monsoon and the northeast monsoon. So seasonal winds play a crucial role in shaping climate and weather patterns. So ang seasonal winds daw are important in shaping our weather dito sa Pilipinas. So these winds change direction through the year because of the sun's position in the sky. So mag-shifting ba yan in duha ka? At ang southeast monsoon and northeast monsoon due to the position ng sun. So in the Philippines, amihan ang habagat refer to the two kinds of winds season that occur in the country every year. So every year na may lapses. So monsoon is a seasonal rain and wind pattern. So monsoon daw is Arabic word mausim, which means season. So the southwest monsoon. So the southwest monsoon daw is during this period, wind shift to the southwest monsoon carrying a warm, moist air. So diri i-consider ang southwest monsoon as the wet season. Kung anong wet season man ang southwest monsoon, it bringing warm air. So man init man nga air ang isang gitala, pero wet season sila. So it's because that it is a result of the heavy rainfall. Ang result ng tulingan is ang kanang mga moist air bitaw, ang hot air is na-carry sa jabo, mga particles which is the water, magikan sa ocean, nag-evaporate. So kung mukha sila sa Philippines, mo nang nagdala sila ng extended. Okay ra mo extend imong video. Kay pila man ka mo topic, 2 topics imo di ba? Oh, pwede ra mo lapas. Sige na, continue. So example there is, so kuan ba mo sa katong sa low pressure area and high pressure area. So ang kanang nabakat mo is nag-carry sila ng hot air. So kanang hot air is mo na ang pinaka-lamig nga ingredient ng habagat to carry sa man sa carry is pa to kuan pagmamahal. So water ang isa i-carry nga kuan nga na. So pag-abot din sa kuan, pag-abot sa Philippines, pag mo arrive na sa Philippines or sa insahay Future minutes na kada topic din. Bukuan, mulabay sila sa kuan, mulabay sila sa Philippines is ang katong isang i-carry nga water nga kuan maka-form sa clouds. Amo nang ang southwest monsoon or habagat is considered as wet season or basa season. So ang habagat daw happens because the changes and wind of temperature. So during the rainy season, o di ba rainy season sila, the land gets very warm which create low pressure area. So sa pagalitong movement ni low pressure area, di ba paingana? So pag ingana nila katong hangin sa kuan, hangin na the low pressure area is na-carry to the particles sa water. Try to imagine like for example, kanang nagbukal ka o tubig, di ba? Like aso. So aso represents the movement of air or the wind. Wind na kay movement man. So it's the wind. So katong wind is mo tong pasakas dyan. So mga na ang low pressure area. Kung mo makita ano, nagbukal og tubig na paingana ang aso. Yeah. Plus, ang high pressure area, kaya try to imagine ka na bitang pagtugap mo sa rib. Di ba ang kuha ng isang, di ba makita na ito sa kaso, di ba murag din sa paana, murag sugat na sa'yo more insahay mo, down, goes. So, ina na ang representation ni high pressure and low pressure area, which diri sa habagat, ang low pressure area is araka dramatic, which is sigis na play a crucial role para na ang habagat. That is why ang habagat is kinanglan sa low pressure area because ang low pressure area, ang nature nila is rising air with warm, moist land. So in this region, the raining can be very intense, sometimes leading to flooding and making it challenge for agricultural. So di ba no, i-consider man na wet season ang kuan habagat. So lisod kadto kayo sa mga farmers, especially sa mga farmers. So dito sa part sa Luzon, which is dito kadto permitted maigo bitawan. Bagyo. Although ang Mindanao is lesser ang isang experience nga habagat, but ang habagat mangod is manghagit na si Jao mga cyclones dito sa Pacific Ocean. That is why ang experience na ito mga uwan-uwan sa Mindanao is mga localized thunderstorms na bitaw sa Jao, which is gikan sa Pacific Ocean. So ang Pacific Ocean is nag-create man sa ng low pressure area which is cyclones.
So ang kanang kuan, habagat gid is dito na siya sa Luzon or western part o sa Visayas mahitabo. So ang Mindanao is desa na ang mga makala to mga heavy rain due to the habagat. But although na ay kuan experience na to na heavy rain there sa Mindanao, especially sa Surigao City, kay karapalayo naman sila. But ang ato mapanigas localized thunderstorm na to na ang mga experience. So diri ano makuha na ma-elaborate na to kung sa ang movement sa kanang sa movement sa kanang habagat. So dali is wait pa rin one. So dali ano ingana ang movement sa kanang kuan kanang try to imagine. Ya ang movement sa kuan. So dali ani ba magdalan bitaw ang wind, so ang movement sa habagat. So although ang kanyang Mindanao is kanang gamay ito ang experience sa habagat, which ang diri ang igok kayo. So mo ni ang Indian Ocean, diri ang Indian Ocean. So makita po ang kuan, makita po ang kanang mo-offer ang habagat due to the sa convection current by which ang daan diri sa kuan area, diri na area of responsibility is ning init, while ang ocean is nag-still na kanang sa mga nag-still nga cold or bugnaw ang temperature. So diya makita mo ang mo-offer si kanang habagat kay kung pagtinginit manggod kay ano bitaw nga region dire kaya di ba kung saan ang tawag dire nga region the equator. So di ba pag dire nga isa sa equator is mukuan maya si kanang wait na. So di ba diri nga equator is kanang nga equator diri ang part is moinit ang land kay nata sa equator na tuwa. So diri ang part sa Indian Ocean or diri sa South China Sea is kanang bugnaw bitaw ang ocean because this is Jamakuan. So kung bugnaw ang ocean tapos init ang land, try to imagine sa kanang sa luto, kitay ang luto is na-represent as land. So di ba pag karon na to init na luto, di ba na ay low pressure ang kanang aso mamusaka. So that represent a low pressure area diri sa land at diri sa ocean is high pressure area. So kana mag-shifting bitaw na sila inana. That is why ang high pressure area magikan diri is mo atong diri mo go beyond mo kuan sila bitaw sa land. So nakasabot pa mo sa buot ipaibot. So to dig deeper that sa into understanding no na ako diri ay di pakita na. So di ba ang movement sa kuan, movement sa kanang habagat is paingana lesser ang ma-experience na kuan. So kana ang mo ni ang hot moist air na gidala ni kanang ni habagat. So kung maabot na siya diri sa Manila, marag si dara daan na mo thunderstorm si kuan mo na like kunya may nga ba ang cloud mo itong na mo nang sa Luzon magkuan pa ya magsingbaha bitaw sa June to September October dahil so ano mo na ang trabaho ni habagat sa Pilipinas. So napadri ano para ma-elaborate ko na kung sa kajoy disaster ni habagat sa ato. Po ang nakaka-apekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Nagpapaulan yan sa Palawan, Western Visayas at natitirang bahagi ng Mimaropa. Localized thunderstorm naman at natitirang bahagi ng bansa. Posible po yan magdulot ng flash floods at landslide. Kaya mag-ingat na tayo mga kapuso. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe to GMA with the news sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan ng may sa GMA www.gmanews.tv. Di ba nakakuan mo? Balik na to diri So di ba ang pagkuan ang position sa wind is paingana. So nag-carry to siya og hot moist air. So tuan ang diri sa Pilipinas, diri sa western part sa Visayas or entire Luzon is makakuan experience ng mga pag-ulan. So mga to si habagat. So dali na punta ni Amihan or sa northeast monsoon. So ang Amihan daw is
occurs of the seasonal shift wind pattern. So, diri after sa habagat is mo sulod na dadon si amihan. So kinsa dai si amihan? So ang amihan is mohapit sa kung ang land is mukul, bitaw mo bugnaw bitaw ang land. So this causes wind to flow from the colder land to the warmer ocean. So bringing dry and cold air in the Philippines. So kaning amihan is kabaliktaran sa just ni habagat. Di ba ang habagat is nakuha sa as sa to wet season. So while ang kaning sikuan, amihan is dry season. But ang air, sa may characteristic sa air? Okay, cold. So cold ang gidala ni amihan diri sa Pilipinas, sa pasalubong. So in northern Luzon, amihan often result in colder temperatures and colder temperature and lower humidity, making the weather feel more comfortable, especially during the day. So, lower humidity. Unlike sa habagat na higher humidity ang isang kuan. Try for example kanang kuan sa nagpabukal ka og tubig, tapos imoy nga na imong kamot, di ba? After pagkuan nimo is magbasa. Higher humidity na kay init man ang temperature sa hangin. While dito ka sa rep, tapos may nga na ka, di ba? Bugnaw, although bugnaw imong kamot, pero Way moist. So that is the characteristic ni amihan sa nagkabagat diri sa atong area of responsibility. So, in contrast, Visayas and Mindanao experience less dramatic cooling and benefit. Kaya namang kuhan man, less naman, kay tanawa, try to kuhan, di ba? Dili ra ang wind movement sa Pilipinas. So, paglakod na kuhan si Mindanao, si Sagsaharan. So this wind is important for agriculture, especially for rice and corn farmers. So manong special man si Jack? Special. Labi na sa northern Luzon part, it's because ang panagod amihan is waya sa humidity, low isang humidity na kanang humidity is mao na sa pinaka desert na mga bagyo or mga pag-ulan. So kung may humidity, waya mahitabo nga pag-ulan. No, na-figure out ninyo, but I want to get you on. So ito na ano. So the amihan winds are also important for daily activities. So important po dahil si Juan, sana all important. So reducing humidity, ito na ganong humidity, no, dili ganun nato kalimpitan. It's because habagat is higher and amihan is lower. So di ba ang ingon dito kay ang amihan is mo-offer sa winter land is ning cool pagayo. So ang reason nga na anong ning cool ang land rather than ocean is ang higher humidity ang high pressure area. So kung high pressure area gali ang kaniyang land, di ba? Kung cooler gali ang isa ka place na high pressure area nga. So ingana mo ang movement ni tanang kuan. Since the higher pressure area man diri sa Russia, lagi na sa Siberia, mga kuan na ice na diha. Kung magkuan ka na sa di ba paingana ang wind sa high pressure area. So kung kuan init na diri nga part, pagkuan diri ang high pressure area kay paingana man. Usap wag ang hangin pa ingana diri through the Philippines. So kung maingana kay naman diri ang kuan init nga ocean, mo nang mulugsong ang isay mulugsong ang tao. Ang isay mulugsong ang hangin. So kung mulugsong na dali ang hangin diri mo nang mulabay sa Pilipinas. Ang uban nito is muhapit. No? Mo lang maka-experience na sa bare months na non-cold. Tabi sa January di ba bugnaw kayo? Di ba bugnaw kayo? Pamana. So mao na si amihan ang trabaho nila sa Pilipinas. Pero dili ra ang Pilipinas isang cold so no, isang cold. Takin sa Pilipinas ang special. So dili paduolon nato, dili ang ikan ang kuan. Tabi na South Korea kay sino ba yung South Korea? Nakadto ng South Korea. Oo pa dai mo. Sa dai mo na dito. Di ba paingana na. So, ano man kuan? Try to imagine no, kung ang kuan gali itay mo ni ang Russia tas mo ni ang Philippines, ocean. Kung init gali ni ingana ang hangin, ingana bitaw, isugat bitaw ang land, di ba ang land kay cold man sa Siberia. Isugat ang land sa hangin. Mo nang mo ingana. Tapos try mo kita mo ulan. Nganaw-naho. Di ba ang hangin kay mo ana?
Mo-spread. Nga na po ang trabaho ni high pressure area mo nang mo-over si amihan. So, diri kay di ana man ang hangin diri mo nang ni-spread ang buwan. So, ang katong mga pugnaw nga hangin is padung sa low pressure area nga ang low pressure area kay paingana baya. So, ang low pressure area kay hindi sa hangin na paana diri. Ano ito? Para pag ano ni jam circulate kapag sila tas pagkatog mabawa na. Lagi natin bro. Natin bro. Duri nga. Ay, doon, gusto kaya mo. Dire lang kami. Diba anak? Diba ang low pressure area kay nasa paano ang low pressure area back outlet? Sorry. Diba ang low pressure area is pasaka si Jam, paana si Jam, pasaka. While ang high pressure area is diri is ana paubos. Paubos si Jam. Mo lang, ang kanina paubos, maana na sa diri kaya ang low pressure area is pasaka man. So ang low pressure area diri sa tumoy, maana na pud siya diri sa babaw kaya ang high pressure area kay dito man siya sa babaw nakuha og kusog bitaw ang hangin. While ang low pressure area is nasa sa ubos nakuha bitaw hangin. That is why yung shift na sila maana bitaw. So ang gihanan sa kuan, ang gihanan sa bugnaw nga hangin gikan sa high pressure area is mokalabay siya sa Pilipinas kay nasa mga sa Pilipinas. Mao na trabaho ni amihan mo offer sila. So, conclusion na ta. So, the habagat for the southwest monsoon brings heavy rain and high humidity. So, di ba high humidity is kanang mga hangin na ay particles sa water na kung kuan is nanay. Kanang nanay tapos ka sa Philippines is na ay mga clouds na mag-create. While ang northeast monsoon bring cool, dry air, making the weather more comfortable and clean. So, muna akong reference about that one. My first topic. Dali naman kayo ng product. Sige na. 17 minutes na diri day. Macroclimate and climate. So, climate is a long-term pattern of weather condition in a particular area. So, ang climate no, kanang makuha nato experience. So, types of climate, the microclimate and macroclimate. So, sa kutabot man no, from the word itself, the sounding word, the macro and climate. So, microclimate. So, ang microclimate daw is a small area where the climate is different from the surrounding region. Okay, like for example, dito sa Magpayang City is nagbuwan. Pero dito sa Rojas Regional Science is moyak nagbuwan, nakainit. So, ang two regions or the two cities is nag-represent as microclimate. By which, ang kanang city is different climate. So, since gamay naman ang scale or coverage ng climate, mo nang bitawag sa micro, di ba ang micro is representing as gamay. So, for example daw is, an urban area where experience a heat island, island effect. So, di ba, sa kita is Surigao City. Di ba, ang Surigao City, yung compare naman dito sa Magpayang is, di ba, dagat tayo mga kuwan, dagat tayo nature. While dito sa city is dagat mga blocks ang building, which is mga number one na reason nga nung Parang kainit sa Surigao. So kaya makita na ito nga sa makita ang kuwan, ang mahal, ang kuwan. Ang difference between this o dito nga sa ilang climate, parang tawag sa micro is because of my ramat na. So, microclimates can also seen in valleys. So as you compare, kita diriya wayay kahuyan sa diriya ni katoyan pang ang sun is maigo sila. But still nga wala pun diriya kanang bugnaw wala diri. Wa may mga kahoy diriya. So macroclimate. So macroclimate daw is sa mga macroclimate, a climate of a large area. So diriya na makuha na ang entire region, country or even continent. So grabe ang vast mo ng macroclimate, even continent, doon sa may continent nato, sa tamang continent.
Di ba Asia? So ang Asia daw is makonsider sa as macroclimate kung ang entire Asia is pareha ko climate. So sa may pareha na ko climate, mao na ang dry season. Summer, right? Summer, right? So that was why. So unlike microclimates daw, which are localized, di ba localized, macroclimate affect vast areas. So mga dagko na mga area of responsibility. Like for example, Philippines. Oh, country man ang Philippines. So same man gano'n ang Philippines ko. Isang kung mag-snow dito, kasi dali sa ato, wala. So considered as macroclimate. So ang macroclimate, for example, is region near the equator. So kita no, kay pareho man tawag kanang sa equator man ta, ang Pilipinas o dito sa like for example sa Africa, o Africa na. Diba init? So same na Japan o climate. So macroclimates are divided into one, pero disregard ko na. So the seasonal changes within the macroclimates are influenced by the movement of air and masses and ocean currents. So no, makita nito no. So in summary, macroclimates now shaped by large-scale environmental forces and define the broader climate characteristic of the entire region or continent. So in conclusion, macroclimates daw and macroclimates offer different perspectives on how climate operates. So macroclimates daw is focused sa localized area or kanang mga ginagmay na area, while ang macro is vast, nakatagpo isang coverage. Country na. So thank you for listening. Muna akong reference. So I hope you listen.